Simula. Okay. Magandang hapon sa ating lahat. Tayo simula sa ating panambahan. Tayo po'y manalangin. We praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, sa iyong pag-iingat, sa iyong mga biyaya, Lord God, na patuloy ibigkakalap sa bawat sa ating mga Jesus. We praise you, Lord, dahil tunay nga na kayo po, Panginoon, ang aming Diyos, sa mga Panginoon sa lahat. Ang inyong biyaya, Lord God, ay maapo, Lord God, sa bawat isa sa amin. Alam po namin na kami panata, kami ay still, Lord God, sa presensya mo, Father God. We worship you, Lord God. Dalain ko po na kayo na pong patuloy na bumabay sa amin sa buong araw ito, sa aming activities today, Lord God, at sa mga susunod pa, Panginoon. Gabayan niyo po ang aming mga gawain, Lord God, ang mga pastor, Lord Jesus. Anoint them, Father, sa kanilang mga missions, mga kailangan gawin, Lord God, para, Lord, lalo taas, Panginoon, at makilala ka, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Taas po namin lahat ito sa tanging pangalan ng Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Yes, so Jesus, tayo papuri sa Panginoon. Praises to you, Lord. Yes, Father. Thank you, Jesus. Let's praise Him, glorify Him. Lift them up. Please, hallelujah. More than the Lord would dream of, you have poured your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. 'Cause your love is taught me to live now. You are more than enough for me. Yes, Lord, you're more than enough, Father. Hallelujah. More than I could hope or dream of, you have poured your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can contain it. So much I've gotta give it away. 'Cause your love is helping to live now. 'Cause you are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much I gotta give it away. 'Cause your love has taught me to live now. 'Cause you are more than enough for me. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, praise to you. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. More than enough, Lord.
The universe will sing hallelujah to your King. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All our heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to your King. All our heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to your King. Jesus, so let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to your King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to your King. All heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to your King. Hallelujah to your King. Hallelujah to your Patuloy po namin, Ama, na pinupuri ka namin, patuloy namin pinapasalamatan, Ama, ang iyong katakalaan sa aming buhay. Tunay, Ama, na sinabi mo sa inyong salita na ang lahat ng inyong nilikha, Ama, ay pupurihin ka. Ikaw ay sasambahin, Ama, dahil ikaw ang lumikha sa amin, ikaw ang aming Father, the Creator. Salamat po, Panginoon, na nakikita namin, Lord, na sa panahon ngayon, Ama, na maraming pong nangyayari sa aming paligid. Patuloy niyo pong pinofocus ang aming eyes, Panginoon, na sa inyo lamang kami titingin, Ama. Sa inyo lamang kami tatawag, Panginoon, sa kabila, Ama, ng sa mga sakuna, sa kabila po, Panginoon, ng mga bagyong nangyayari, Ama. Tunay na ikaw lamang ang aming inaasahan. Tunay, Ama, na ikaw lang aming pag-asa sa aming buhay, Lord. Maging sa aming bansa, Panginoon, na magulo, Panginoon, alam namin, Ama, na may Diyos na ikaw ang nagbigay ng ng authority, Panginoon, sa mga taong ito. Alam namin, Ama, ng kapangyarihan, ikaw ang may final say, Panginoon, sa lahat ng nangyayari, Panginoon, sa aming buhay, maging sa aming bansa, Ama. Kaya, Lord God, sa inyo lamang kami, Lord God, malapit, Lord, na pasukan ng inyong Holy Spirit ang kanilang mga puso, Panginoon, sila ay magsisik sa kanilang mga kasalanan, ang mga may kapangyarihan, Lord, na
ginamit, Panginoon, ang aming mga ang kanilang kapangyarihan upang magkorap, Panginoon. Hipuin niyo sila, Panginoon, na sila ay magsisi. Na, Panginoon, kilalanin nila, Ama, na Ikaw ang may kapangyarihan, Panginoon. Sila lamang ay instrumento mo lamang, Panginoon, upang ang taong bayan, Panginoon, ay kanilang paglingkuran, Panginoon, dahil, Ama, walang ibang bagay, Panginoon, na nilaan niyo sa amin, kundi, Panginoon, kami ay maging servant mo, Panginoon, sa iba't ibang kaparaanan. Ama, kami, Lord God, ay mga lingkod mo, Ama, na tinawag mo, Panginoon, upang walang ibang kilalanin kundi ang kaisa-isa mong anak, si Jesus, Panginoon. Bago po ang lahat, Ama, humihingi kami na tawad sa lahat ng aming karumihan, Ama, sa lahat ng aming pagkukulang sa inyo, Panginoon, maging sa oras, Panginoon, na kami po ay nagkukulang sa inyo, na dapat namin nilalaan ang oras na ito upang kausapin ka, Panginoon, upang manalangin sa inyo, Panginoon, hindi lamang sa aming sarili, kundi maging sa aming bayan, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon. Patuloy namin, Lord God, na hinihingi, Panginoon, na linisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon, ang aming soul, ang aming mind, Panginoon, ang aming bibig, Panginoon. Linisin mo ang aming kaloob-looban, ang aming spirit, Panginoon. Baguhin niyo po, Panginoon, ang mga mali sa aming buhay, Panginoon. Itama niyo po kami. Kami po ay inyong disiplinahin, Lord God, dahil, Ama, wala kami ibang nakikita, Panginoon. Wala kami ibang inaasahan, Panginoon, na tanging magliligtas sa amin, kundi ang dugo ni Jesus, Panginoon, ang nag-wash, Panginoon, sa lahat ng aming failures, Panginoon, sa lahat-lahat ng aming karumihan, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Ama, kami po nawa ay maging karapat-dapat sa aming pagsamba, Panginoon. Kami po ay hugasan ng inyong banal na dugo, Panginoon. Kami po ay patuloy na sasamba, Panginoon, in spirit and in truth, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Ama, bigyan niyo po ang inyong salita, Panginoon, sa pamamagitan ng bibig ni Pastor John. Patuloy niyo siyang gamitin, Panginoon. Patuloy niyo siyang i-anoint, Panginoon, ng inyong kapangyarihan, Panginoon, ng power ng inyong Holy Spirit, Panginoon, upang ang mga tao, Ama, na kailangang mabago, Panginoon, ang mga taong nasa kasalanan pa, ang mga lost souls, Panginoon, ay sila din, Panginoon, ay magkaroon, Lord God, sila ay maborn again, Panginoon, sila, Lord God, ay magkaroon ng ang kininila, Panginoon, yung sinabi mong salvation, Panginoon, na walang ibang bagay, Panginoon, ng mga pagliligtas sa amin sa silong ng langit, kundi, Panginoon, sa pamagitan lamang ng kamatayan ni Jesucristo, na siyang tumubos sa aming pagkakasala, Panginoon. Ama, ngayong umaga, Lord God, ikaw po ang siyang mag-anoint, ikaw po ang manguna, Panginoon, mayroon sa mga kapatiran namin, Ama, na wala dito, Panginoon. Kung ano po, Ama, kanilang pinagdaraanan, Lord, ka sa kanilang buhay, sa kanilang personal, Panginoon, ikaw ang nakakaalam, Lord. Muli niyo silang ibalik dito, Panginoon. I-revive niyo sila, Panginoon. I-restore niyo po, Panginoon, ang kanilang faith, Panginoon. At kapag kami po, Ama, ay nanghihina, tunay, Ama, na ikaw lamang ang aming kalakasan, Lord. Ikaw lang ang aming peace, Panginoon. Ikaw lang ang aming totoong joy. Ikaw lang ang aming totoong pag-ibig, Panginoon, na walang bahid kasalanan, Lord God. Sa inyo lamang namin nakikita, Lord, ang perfect love, Panginoon, dahil ang lahat nandito sa mundo, Panginoon, it will vanish, Panginoon. Ang lahat ng bagay ng ito, Lord God, ay vain without you, Panginoon. Kaya, Lord God, ninanais namin, Lord God, na ikaw ay lagi nasa aming puso, nasa aming buhay, ikaw maging aming unahan, ikaw maging aming likuran, ikaw aming alpha at omega, Panginoon. Ikaw, Ama, ang hari ng mga hari, Panginoon. Walang bagay na imposible sa inyo, Panginoon. Ikaw ang gumagawa ng signs, Panginoon. Ikaw ang gumagawa ng wonders, Ama. Ikaw ang gumagawa ng miracles, Panginoon. Alam namin, Lord God, na sa kabila ng darkness na ito, Panginoon, nandyan pa rin ang liwanag mo, Ama. Ikaw ang kumikilos, Panginoon, behind the doors, Panginoon. Nakikita mo ang lahat ng bagay at walang anumang bagay na tago sa inyo, Ama. Maging ang aming mga hidden sins, patuloy namin itong nilalapit sa inyo, Lord God. Kami ay ang mga transgressions namin, Panginoon, ang aming mga iniquities sa past, present, and future namin, Panginoon. Patuloy niyo kaming ingatan, Ama. Patuloy niyo po kaming protektahan sa mga schemes ng kaaway, Lord God. At bigyan mo kami ng pusong obedient, Panginoon, ng puso, Panginoon, na nagmamahal ng higit sa lahat sa inyo. At Panginoon, gawin namin ang mga kalooban niyo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Maging sa mga mahal din namin sa buhay, Panginoon, nalalaman niyo po, Ama, ang mga taong ito, Lord God, na patuloy namin pinapanalangin, Panginoon. Alam niyo po, Lord, ang puso ng bawat isa sa amin nandito, Ama. Alam niyo po ang aming mga prayers, Ama. Sa inyo lamang kami umaasa, Ama, at wala kami ibang tatawagin, Ama, kundi sa panahong ito, Ama, ikaw lang po ang siyang aming patuloy, Lord God, na tinataas. Ikaw lang po, Panginoon, patuloy namin inaasahan, Ama. Ikaw po, Lord, ang siyang manguna hanggang sa matapos po ang pananambahan sa aming hapong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, at Amen. Praise God.
Hallelujah. So mga kapatid, no, ito na po yung huling Sunday po ng September at next week po ay October na. So mga kapatid, meron tayong Thanksgiving Fellowship, meron tayong pag-alala po, no, sa atin pong munting church, no, na Diyos po ang nagtalaga noong around September 2014, no. So meron po tayong Thanksgiving mga kapatid, no, this coming Sunday. At gaganapin po natin ito, no, sa tahanan po ng ating mga kapatid, no, sa sangbahayan po ng Tita Virgie dito po sa Phase 7. So okay naman po yung lugar kasi ano na po, no, na-renovate. Makikita nyo po, no, maganda. At sa loob po yung ating gawain, pero mayroon din pong space sa labas na kung saan po ay pwedeng makaupo ang iba. So pag-pray natin mga kapatid, no, yung ating pong gawain this coming Sunday. So start tayo mga around 4, no? Hanggang gabi na po. So maganda po tayo. Mamaya may meeting tayo sandali, no, para po sa ating preparation. So pag-pray natin mga kapatid, no, yung ating linggo ng pasasalamat. So, salamat po sa Diyos, nandito yung iba sa atin. So mayroon po bang mamaya ay mag-ano rin pala tayo, no? Practice, no? Rehearsal. Kahit ilang kanta kaya? Mga 4, no? Yan po. So Lord willing po, no, kung may mga available tayong mga kapatid na makikiisa po sa iba't ibang lugar, malalaman po natin kalooban ng Diyos. Yan, so sinabi din natin ito sa mga kapatid sa Malolos, Lord willing po kung sana makarating din sila Liza, no? Dito, sabi ko nga, sana makarating sila. Yan, so pag-pray nyo mga kapatid, no, yung atin pong Thanksgiving po this coming Sunday. Yan, so ganun din po, binabati natin yung mga may birthday po, no, this katapusan. Wala pa tayong mahal, no? Nagagawang lists kasi binago po namin. May mga kasi, no? May mga bago na dapat pong makita po sa ating lists of birthdays. Yan, so thankful tayo sa Diyos, no? Opo, ilalagay natin. So napansin niyo po ba yung yung pagsisikap po ni Mrs., no? Yan po, yung kulay white na ano ba yan, mahal? Ito, marmol ho ito totoo. Ay, hindi pala. No? Parang, yan po, na marmol po, ito po yung yung, ano tawag dito? May tawag dito? Parang tiles, parang nakalimutan. Oo, kaya yung po, no? So, tingnan nyo mo, parang bagong pintura, no? Ayan. So mga kapatid, din po, no, in connection po sa ating pong Thanksgiving, Sabado o Friday ay ihanda na yung lugar. Ayan, no, kaya po, si Tita, naman, hands-on, no? May iba din nandoon na pwedeng tumulong. Yan po, so kung available tayo mga kapatid, no, kung available kayo ng Sabado ng gabi, punta tayo. Pwede na tayo doon mag-set up, no, doon po sa lugar ng ating venue. So, mga kapatid, pray muna tayo sandali. At let us pray for the Word of God. Idalangin natin sa Diyos ang kanyang revelation. Father, i-bless niyo po ang aming fellowship sa hapong ito. We are thankful na nandito po ang mga kapatid, sinikap po nilang makarating. Kaya i-bless niyo sila, Father God. At we are thankful na patuloy kayong nagbibigay sa amin ng revelations. Through visions, through dreams, and through your word na nababasa namin. Father God, kayo po ang konkretong pag-asa namin sa panahong ito. Sapagkat noong panahon, Ama, na ang mga Kristiyano po ay nag-aabang ng pagdating ni Jesus, mas malapit kami sa panahon na to, sa kanyang pagdating. Kaya nawa, Ama, sa muli po ninyong pagsisend ng inyong anak dito sa mundo, nawa handa ang bawat mananampalataya. Nawa handa kami. Dahil sinabi niyo po na may mga taong nagpe-presume na handa sila, pero hindi sila makakasama. So Father, nawa isa kami sa mga puno ng anointing. Puno kami ng inyong Holy Spirit. Punuin ninyo kami, Father, ng inyong Holy Spirit. Punuin ninyo ang aming pagkatao ng inyong karakter.
Dahil Ama, nakasalalay hindi sa katalinuhan namin, hindi sa aming nalalaman sa relihiyon, kundi sa puso, kung kami ay totoong born again through your Holy Spirit. Kaya Father, nawa, maging malalim ang relationship namin sa inyo. Dahil hindi po nakasalalay sa religion, hindi nakasalalay sa aming pagiging religious or sa pagiging naming active lamang sa isang religion, kundi Father, relationship ang pinag-uusapan. Kung kami ba ay totoong may new birth, kung kami po ba ay nabago at patuloy na binabago ng Holy Spirit. Kaya Father, nawa, makita ito ng mga tao sa panahong ito na ang pinakamahalaga ay kami ay ma-born again, maipanganak kami in the Spirit. Maipanganak kami through the Word, through your Word, Father. Kaya be with us, nawa Ama, patuloy kayong magbigay sa amin ng words na kailangan namin. At Father God, humihiling kami ng habag mula sa inyo. Sa lahat ng aming mga imperfections, sa lahat ng aming mga sin, sa lahat ng aming mga bagay na nakikita nyo na hindi po nagiging kaaya-aya sa inyo. Father, patawarin nyo kami, Aba. Linisin nyo kami, hugasan kami ng dugo ng inyong anak. Ama, i-bless nyo po ang araw na ito, samahan nyo kami, in the name of the Lord Jesus Christ. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. So, mga kapatid, basahin ko po sa inyo yung Efeso, chapter 2, at tayo po ay magbasa ng verse 5. Ephesians 2, verse 5, sa ating mga scripture. So, basahin ko po yung isang verse na to. Sabi rito, nakalagay, bagamat tayo ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kasama ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Praise God, no? So, mga kapatid, no? Alam niyo po, siguro alam niyo naman, no? Na, ano na pong petsa ngayon? September 28, no? So, alam niyo po ba na hanggang ngayon ay may nag-aabang ng rapture? No? Hanggang ngayon po, no? Kasi, ang rapture ay, ano po, no? Ang rapture po ay isang event na inaabangan po ng mga believers noon hanggang ngayon. At alam niyo po, no, ang rapture po ay, sabi nga po natin, may sinasabi na Jesus will come back para kunin ang kanyang bride. So, inaabangan ito ng mga believers. At ang pinakamatindi po, nitong panahon ng Rosh Hashanah, yung sinasabing Feast of Trumpets, ngayong September po kasi yun. No, so, maraming Kristiyano na scholar ang pinagbabasihan nila na Jesus is coming back sa panahon na ito, no, ng Jewish feast. So, hindi natin alam, no? Pero alam niyo po, may nakalagay kasi sa scripture, no? Yung nakasulat po sa Thessalonians, babasahin ko po sa inyo to, no? Tingnan natin. Unang Thessalonians, ito yung mababasa natin, no? Yung sinabi po ni Pablo na pagdating ni Jesus, chapter 4, ano pong nakasulat? Basahin natin yung verse 16. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Ang sabi rito, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. So, yan mga kapatid, no, makikita talaga natin na may rapture, no? Bababa siyang mula sa langit, at ano ang sabi? Na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. So, meron ditong tatlong bagay na mangyayari po sa panahon ng rapture. Una, yung sigaw. Ikalawa, yung tinig ng arkanghel o tinig ng angel. At yung third part ay yung trumpet of God. Yung sinasabing pakakak ng Diyos. So, kasi po, itong panahon na to ng September, ito yung time ng Feast of Trumpets. So, sa tingin nila, pesta ito ng pakakak o trompeta, maaring ito na yung time na Jesus will come back. Pero mga kapatid, no, alam niyo po, yung theory na to, galing nga to sa isang African kung di ako nagkakamali, no, na kumalat lang sa YouTube.
kumalat lang sa internet, no? Na siguro na meron siyang dream or vision na sa Feast ng Trumpets, Jesus will come back. Yun nga lang, ang sabi niya, ngayong Feast of Trumpets, no? Pero alam naman natin, mga kapatid, no, na nag-aabanga, alam niyo nung 22, 23, tinext ako ng isang kapatid, ang sabi, Pastor, nag-aabang ako. Naiwan na kaya tayo? so, sabi ko, ha? O nga, no? Sabi ko, pag may nawala, tiyak na iwan tayo. Di ba? Pero, mukhang wala akong nababalita ang may nawala eh. May nawala ba? So, wala. No? So, tingin ko, hindi nangyari, no? Yung petsa na sinasabi na 22, 23, and 24. Pero alam nyo po, no? Hindi ko po sinasabi, no, na ito yung exact date. Alam niyo po, ang ika-2,000 years anniversary ng pagdating ni Jesus sa mundo ay mangyayari sa 2033, no? Kasi yung 2033, mga kapatid, kung pupuntahan mo yung unang petsa, dyan sa panahon na yan, crucify si Jesus, 33 AD. So, pagdating natin ng 2033, yun yung ika-2,000 years ng panahon ni Jesus. So, siguro mga kapatid, ito yung sinasabi na, yung sinasabi na, ito yung millennium na tinatawag natin na parang preparation for the third millennium. So mga kapatid, no, wag niyo akong i-quote, hindi ko alam kung anong petsa talaga darating si Jesus. No? Walang nakakaalam, pero much better po handa tayo. Pero ang tanong, paano ba natin malalamang handa tayo? No? Handa tayo sa tinatawag na code up. So, mga kapatid, no, basahin ko po sa inyo yung nakalagay sa Ephesians. Basahin natin yung chapter 2, di ba? May nakasulat, may nakalagay sa verse 5. Anong sabi? Tingnan natin, Ito yung basis dapat na tayo ay bahagi ng pagdating ni Jesus kasama tayo. Anong sabi rito? Bagamat tayo ay mga patay, dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay binuhay na kasama ni Kristo. So, ang unang basis na tayo ay kasama sa rapture, kailangan tayo ay spiritually alive. Amen po ba, no? Kailangan, mga kapatid, buhay tayo in the spirit. Yun po yun, sabi nga po, may nakasulat sa Bible, no, na ang mga tao na pinatawad ng Diyos, sila po ay binuhay in the spirit. So, ibig sabihin, mga kapatid, may nakalagay sa Bible, no, na tayo po ay mga buhay na. Sabi nga ng Bible sa atin, tayo ay mga patay in the spirit, pero binuhay tayo dahil sa biyaya. Kaya, alam niyo po, mga kapatid, no, ito po ang sa akin, kung tayo po ay totoong saved, no, hindi tayo, sabi nga po hindi tayo magdududa. Naintindihan niyo po, no? Sino po rito yung nagdududa pa na hindi sila saved o saved sila? Nagdududa pa ba tayo kung tayo ay saved? Kung tayo ay tatanungin? Di ba dapat, mga kapatid, sure tayo? Kasi si Pablo, sinabi niya na ang mga tiga-Ephesians, ang sabi niya rito, no, alam nila na sila po ay resurrected na, di ba? In the Spirit. So, ang kaligtasan po ay may assurance. Amen po ba? Tiyak ng tao yan. Kung tayo ay talagang born again, alam mong saved ka. Kaya nga pag tinanong tayo, paano mo masasabing saved ka? Paano? Ano ang proof mo? Anong sasabihin natin? It is by grace. Amen po ba? Sabihin natin, sa biyaya po ng Panginoon, kaya po ako ligtas. Hindi po dahil ako'y religious, hindi dahil mabait ako, di ba? Di ba? Salbahe pa nga ako minsan, no? Pero sabihin nyo, it is by grace, Biyaya ng Diyos yun, Amen po ba? Through Jesus Christ. No, yun, mga kapatid, ang reason, di ba? Hindi mo sasabihin na dahil may religion ako, mabait ako, mabuti ako. Ang sasabihin lang natin is simply, dahil ako ay kinahabagan. Ganun lang, mga kapatid, no? Di ba? Kenneth, paano masasabing saved ka? By grace. Di ba, no? So, mga kapatid, no? Sa nagdududa po, kailangan balikan lagi natin ang grace. Amen po ba? Yung biyaya, no? Na tayo po, ang sabi ng Bible, ang nakasulat, mga binuhay mula sa kamatayan. Kaya po, no, mga kapatid, no, tingnan nyo po, sabi, ito nakasulat, sabi rito, bagamat tayo ay mga patay, tayo ay binuhay niya. So, mga kapatid, ito tanong, what if tayo po ay nasa church, pero hindi tayo spiritually alive? Amen ba? So, sa palagay nyo, mararapture tayo? No? Tayo ay church members, pero hindi tayo born again. Balik, tingnan nyo po yung unang verse sa chapter 2, verse 1 ng Ephesians.
Tingnan nyo mga kapatid no yung situation ng tao kapag hindi tayo born again. Balikan natin yung verse 1. Anong sabi rito? Nakalagay. Okay, balikan natin yung verse 1. Ito ang sabi. Kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So mga kapatid, no, alam natin na si Pablo may sinasabi dito, no, ang tao po, kapag tayo ay ipinanganak in the flesh, may dala-dala tayong kasalanan. Tama ho ba? So eto tanong, Pastor, bakit sinabi ni Jesus na hayaan niyong lumapit sa akin ng mga bata dahil sa katulad nila naghahari ang Diyos? Kasi grace nilalapit ng mga magulang ang kanilang mga anak because of grace. Tama ho ba? Kasi nga, ang sabi nga ng Panginoon sa atin, ang symbolism ng bata ay trust. Tama ho ba? Oo, mayroon siyang full trust sa kanyang magulang, at tayo mga kapatid, tulad ng mga sanggol sa Diyos, meron tayong full trust sa ating Ama. Amen po ba? So, pero ang tanong mga kapatid, itong tanong sa atin, bakit kailangan natin ng grace pagdating sa salvation? Yan lang naman yung tanong natin, di ba? Bakit hindi by law? Kasi mga kapatid, ito tanong sa atin, nakakasunod ba talaga ang tao sa law? Tanong, sa batas? Nakakasunod po ba ate? Hindi. Tama ho ba? O, may tanong ako, yung mga mambabatas, nakakasunod ba sila sa batas? Hindi. Di ba? So kung yung mga mambabatas hindi kayang sumunod sa batas, gaano pa kaya yung law ng Diyos? Di ba ate? Kung yung batas nga ng tao, hindi kayang sundin eh. Tama ho ba? Mayroon ng amendment. Marami na tayong sistemang ginagawa. Wag lang tayong maging pasaway sa batas. Pero ate, gawa pa rin ang gawa ng kabulastugan ang mga mambabatas. Tama ho ba? So mga kapatid, ganoon din tayo. Amen po ba doon, ano? Sa buhay natin, alam natin na sa puso natin, sumusuway tayo sa Diyos. Sa puso natin, hindi pa natin ginagawa, no? Pero deep within us, ay palasaway ang tao sa Diyos. Kaya, mga kapatid, nakakabahala. Tama ho ba? May nakalagay sa Bible na kapag tayo ay sa laman lamang, no? Nabubuhay lang tayo sa human nature, ano ang sabi? Nabubuhay ang tao sa kasalanan. Yan po ang sabi ng Bible, mga kapatid, no? Kung tayo ay simpleng tao lang na sa tingin natin ay cool tayo, pero sabi ng Bible sa atin, kapag tayo ay tao lamang na walang supernatural intervention ng Diyos, ang sabi ng Bible, nabubuhay tayo sa kasalanan. No? Mayroong corruption ang tao sa loob niya. Kaya, alam niyo po, mga kapatid, no? Si David, sinabi niya yan eh. Tama ho ba? Anong sabi niya? Tingnan niyo po yung Psalms 52. Basahin natin. Anong sabi ni David dito, mga kapatid? Tingnan nga natin yung great verse na sinabi ni David sa Psalm 52. Anong sabi niya po dyan? Basahin natin to. Tingnan ko yung version ko kasi kakaiba yung version na to. King James to na medyo pinagaan. Basahin ko lang po yung 52. 51 ang awit. Okay? Basahin natin yung verse 5. Okay, ano sabi ni David, no? Yung taong malapit sa Diyos. Ang sabi, tingnan natin, narito, ano sabi niya sa verse 5 na nakalagay? Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan. Nakita niyo po, no? Pinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Mga kapatid, no? So, ito yung ito yung isa sa mga reality ng human nature. No, anong sabi ni David, mga kapatid? Sabi rito, sa verse 1, I was shapen in iniquity. So, kung isipin nyo, Pastor, bakit ganon? Ang baby, hindi pa naman siya nagkukumit ng sin. Tama tayo, no? Kasi sanggol pa yun eh. Pero habang lumalaki ang bata, ano napapansin natin? Habang lumalaki tayo, mga kapatid, no? Habang lumalaki tayo, unti-unti na tayong lumalabas na yung nature natin. Tama ho ba? May kita nyo, baby na selfish, tama ba, no? Baby na, pasaway. Napapansin nyo, no? Unti-unti lumalabas na yung kalikasan. Tama ho ba? Tama, cute nga ang baby, no? Nung maliliit tayo, karga-karga tayo ng magulang natin, pero unti-unti mga kapatid, no, lumalabas yung corruption na nasa atin. No, so, ang sabi ng Bible sa atin, ang pagiging sinners natin, hindi dahil sa mayroon lang tayong nagawa. Naintindihan natin, di ba? Ang sabi ng Bible, actually, hindi lang sa nagawa, kundi mayroong nasa atin, no, na ugat kung bakit natin nagagawa ang mga mali. Kaya sabi ni David dito, sa iyo ako nagkasala,
at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Kaya tingnan niyo po yung verse 5. Anong sabi? Mga kapatid, no? Ako'y inanyuan sa kasamaan. So, balikan natin yung Ephesians. So, bakit ganon? Bakit ganon mga kapatid yung ating kalikasan? Basahin natin chapter 2 ng Ephesians. Ano sabi ng verse 2? Itong nakasulat. Tingnan niyo po. Ephesians chapter 2. Anong sabi ng verse 2? Tingnan natin. Okay. Itong nakasulat, Ephesians 2 verse 2. So, bakit mga kapatid no na mayroong kalikasan tayo na nagpapasaway, no? Anong sabi ng verse 2? Etong sabi, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Number 1, no? Ang mundo mga kapatid ay kumbaga po, pag tayo ay pinanganak na tao na normal, ang sabi, kadalasan po ang reality sa atin ay yung mga bagay ng mundo. Tama ho ba? And then, ito yung kakaiba. Secondly, ang nakalagay, lumalakad ang tao, hindi lang sa mga bagay ng mundo, ang sabi po, lumalakad tayo, tingnan niyo po ang kakaiba, according to the prince of the power of the air. Nabasa niyo po ba yung pangalawang reason? Sino sinusunod ng tao kapag hindi siya born again? Tingnan niyo po, ayon sa kapangyarihan ng hangin, sino ba yan? Sino ba yung prince of the power of the air? Ang diablo. Kaya alam niyo mga kapatid, no, sa panahon ng liberalism, no, sa panahon natin ngayon na scientific, na matatalino ang tao, sa kanila ang Diyos ay mythology. At mayroon pa nga nagsasabi na naniniwala ako sa Diyos pero kay Satan hindi eh. Wala namang Satanas. May mga taong dinidinayan. Pero alam niyo mga kapatid, no? Actually si Satan ay nag-exist. Mayroon talagang malevolent spirit na nagmamanipulate sa isipan ng mga tao. Ang diablo po ay totoo. Hindi po siya katang-isip lang, no? Kaya ang sabi rito nakalagay, ang mga tao po ay sumusunod sa tinatawag na manipulation ng diablo. And then tingnan niyo po ang sabi ng third part, no? Kung ang tao po ay hindi maboborn again. Ang nakalagay, ito po nakasulat, ang espiritu, ano pong sabi? Na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So may tanong ako, bakit mga kapatid nangungurap ang mga tao? Espiritu yan. Tama ho ba? Bakit may mga tao po na nalululong sa lust? Espiritu yun. Bakit may mga tao, mga kapatid, na selfish? That's espiritu yun na gumagawa, no? So mga kapatid, no, kaya nga may warfare tayo. Alam niyo ho ba na kailangan ng mga Christians, lumalaban tayo sa isang digmaang espiritual? Hindi tayo passive. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Sabi nga po, kahit yung faith natin, dapat ipaglaban natin. Nakikinig po, di ba? Di ba kasi tingnan niyo po, kahit sa prayer, amen po ba? Sa panalangin, lumalaban tayo, tama ho ba? Nandyan ang temptation ng gadget. Nandyan ang entertainment. Nandyan ang mga tropa pips, tama ho ba? Sa kaabalahan natin, nawawaglit natin ang pinakamahalagang bagay sa Diyos, prayer. And then, sabi nga ng Bible sa atin, kung hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos ng seryoso, tama ho ba? Kailangan kasi may communication tayo. Alam nyo, sino ang nagsasabi na huwag ka nang mag-pray? Wala namang nagagawa sa panalangin mo. Ilang taon ka na nagpipray? May nangyari ba? Alam nyo kung sino yon? Ang diablo yon. No? Pero alam nyo mga kapatid, di ba? Pag tayo ay nasa Diyos, hindi tayo sumusuko eh. Tama ho ba? Kaya nga sabi ng Diyos pag nagpunta uli si Jesus sa mundo, meron kayang makakita kaya siya ng taong may faith? Di ba tinanong niya sa Lucas yun? Kasi sabi niya, alam niyo yung mga taong may faith, ito yung tulad ng babae. Di ba sabi ng Panginoon, nagbigay siya ng example sa atin, isang storya, isang parable. Sabi niya, may babae na humihingi ng justice sa Diyos o sa isang masamang judge. Nabasa ba natin sa Lucas yun? Mababasa natin sa Lucas yun, na humahanap siya ng justice. Pero kanino siya nanghihingi ng justice? Sa isang masamang hukom. Alam niyo, araw-gabi, nakikiusap yung babaeng balo sa hukom. At ang sinasabi ng hukom, kahit magtatalak ka dyan, wala akong pakialam. Tama ba mga kapatid, no? Pero anong ginagawa ng babaeng balo? Anong ginagawa niya? Mga kapatid, no? Anong ginagawa? Paulit-ulit, di ba? Hanggang sa, na nag-init na yung ulo ng hukom, di ba? Asar na siya sa kaingayan nito araw-gabi, binubulabog siya, kaya sabi niya, ayoko na.
pakikinggan ko na tong kumag na to. No? Sabi niya, ginugulo na ako nito, no? Kaya sabi niya, sige, kung ano yung kailangan mo, ibibigay ko na. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang parable? Sabi niya, kung yung masamang hukom, tama ho ba? Napilitan, natulungan yung pakiusap ng babae. Anong sabi ng Panginoon? Kayo pa na nagpipray sa Diyos. Tama ho ba? Hindi masama ang Diyos na nilalapitan natin. Tama ho ba? Mabuti ang Diyos. Kaya mga kapatid, no, ang prayer po, hindi dapat tigilan. Tama ho ba? Kasi ano po yan eh. Yan yung sinasabi na yan yung sinasabi mga kapatid na we are walking in the Spirit kapag tayo ay nagpipray. Kaya po, balikan natin, ang sabi ng Panginoon dito no, sa kanyang salita na ang lahat ng tao na walang kapanganakang espiritual ay nakokontrol ng mundo. Tama ho ba? Ikalawa, kinokontrol ng dyablo. No? At pangatlo, gumagawa sa mga anak na masuwayin ang espiritu ng kaaway. Kaya mga kapatid, napakahirap, tama ho ba? Kapag hindi tayo born again, no? Mahirap mangaral. Tama ho ba? No? Mahirap mag-convince sa tao. Tama ho ba? Kasi ang tao po, sabi nga ng Bible sa atin, ay likas sa tao ang ayaw sa Diyos. Gusto natin ng religion. Tama ho ba? Pero ayaw natin sa totoong Diyos. No? Kasi mga kapatid, ang totoong Diyos, it cost us everything. Amen po ba? Ako po naniniwala, ang totoong faith, mayroong cost. Hindi po siya madali. Nakikinig mga kapatid, no? Hindi ito utuan, no? Kasi sa modern church, sa atin ang faith ay feel good. Sa atin, pag pinag-uusapan ng pananampalataya, ganito, ibibigay ni God lahat ng needs mo. No? Pero pag sinabi na ng Bible na deny yourself, no? Pag sinabi ng Bible na obey me, hindi kayang gawin, di ba? Pero kapag ang issue sa church ay puro feel good, puro good time, puro hingi, okay tayo, no? Pero kapag ang pinag-uusapan ay sacrifice, no, service, tapos may sinasabi pa, no, di ba? Sabi ni Pablo, as Christian, sabi niya, lagi ako nasa panganib. Amen po ba? Lagi akong sabi nga po, lagi akong issue, no? At ayaw sa akin ng mga tao. Sabi ni Pablo, no? Madalas maraming nagagalit sa akin. Kasi mga kapatid, ang totoong Christians, may magagalit at may magagalit sa iyo kapag ikaw ay naninindigan sa katotohanan. Tama ho ba? Unang-una, asawa mo, kaibigan mo, katrabaho mo, yung public, no? Tingnan niyo si Kirk. Si Charlie Kirk. Naninindigan siya sa faith. So, alam naman natin si Charlie Kirk ay isang conservative na kabataan na nagrarally siya for conservatism sa US. Pero alam nyo, no? Maraming nagagalit sa kanya, kung alam nyo lang. Maraming galit kay Charlie Kirk, lalo na yung mga liberal, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, o kaya yung mga feel-good religion lang. Kasi ano si Charlie Kirk eh, kung titingnan nyo po yung yung kanyang pinaninindigan. Ano talaga siya, ang gusto niya, kung talagang ikaw ay may faith sa Diyos, kailangan totoong faith. Kailangan talaga hindi ka compromiser. Ayaw niya nun, no? Nagsasabi ka na kilala mo si Jesus pero compromiser ka. Kalimbawa, issue sa homosexuality. Sasabihin niya mali yun. Pero hindi niya kinokondemn yung mga homosexuals. Di ba? Pero sinasabi niya na kasalanan yan. Oh, kaya ba nating sabihin yan in public? Si Charlie Kirk hindi natatakot. No? Sabi niya, ang kasalanan. Oh, pinatay siya. Mga kapatid, no? So, yun yung cause ng pagiging believer kay Jesus. No? Hindi siya madali talaga. No? Ang akala lang ng iba, basta simpa-simpa tayo, okay na yon. Hindi, no? Pag may faith tayo, may paninindigan tayo. Kaya nga, pinaglalaban ng faith. Mga kapatid, no? Si Pablo may sinabi rito na ang mga tao po na wala sa Panginoong Diyos, alam natin na ang nagkokontrol sa kanila ay ang kaaway. Pero pag born again na, anong mangyayari? Puntahan natin yung verse na to. Anong sabi? Sa gitna ng mga yaon, anong sabi? Mga kapatid, anong sabi ng verse 3? Tayo rin naman, nung nakakaraan ay nabubuhay sa kahalayan ng ating laman. So, ganyan tayo. Tama ho ba? Bago natin nakilala ang Panginoon, ano tayo eh? Alam natin yung ating sinful nature. Sinong aware? Diba? Alam natin yan. So, honest tayo dyan. And then, anong sinasabi? Kung ano yung gusto ng ating isip, kung ano yung gusto ng ating lust, ginagawa natin yan. Pero anong sabi ng verse 4? Dito tayo ngayon. Anong sabi ng verse 4, mga kapatid? Anong sabi? Ang Diyos. Ito yung magandang verse dyan eh. Ang sabi, palibhasa ay, mayaman sa awa.
Sabihin nyo nga mga kapatid, rich in mercy. Yan. Isa pa po, rich in mercy. Yan. So alam nyo po, ito yung magandang salita. Isa ito sa magagandang salita na makikita natin sa Bible. No? Ang Diyos ay mayaman sa awa. Amen po ba? Kasi alam ng Diyos mga kapatid na ang tao po ay frail. Alam niyo po ba yon? Weak. Nakikinig po ba? Alam ng Diyos na mahina tayo. Di ba? At ang kalakasan lang ng mahina, walang iba kundi ang kalakasan ng Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, no? Ang kalakasan ng mahina ay kalakasan ng Diyos. Meron akong tanong. Kilala niyo ba si Samson? Sino nakakilala kay Samson? Yung isa sa tinatawag na may anointing ng Diyos. No? Siya ay mayroong anointing ng Holy Spirit. Ang ginagawa ng Holy Spirit kay Samson ay strength. Binibigyan siya ng lakas. Pero tingnan niyo po si Samson po ay nasa kanyang Holy Spirit. Ano nangyari sa kanya mga kapatid? Kay Samson. Si Samson ay babaero. Napansin niyo ba? Si Samson ay madali siyang nakukuha ng babae. Ganon si Samson, no? Hanggang siya mapunta siya kay Delilah. May isang bagay na ayaw ng Diyos gawin ni Samson pero ginawa niya. At ano yon? Inamin niya kay Delilah na ang kanyang lakas ay nanggagaling sa kanyang buhok. Di ba? Ang sabi ng Diyos, huwag mong sabihin yan, di ba? Covenant mo yan sa akin. Pero sinabi niya yung secret. Alam niyo minsan ang Diyos, no? Pag may sikretong sinasabi, hindi talaga dapat sabihin, no? Tama ba, no? Sa'yo lang talaga yon, ano? Once na sabihin mo yan, baka ma-take advantage ka ng kaaway. Ang nangyari po, ginupit ni Delilah yung kanyang buhok. Anong nangyari pag-gising ni Samson? Mahina na siya, di ba? Ang Holy Spirit ay umalis sa kanya. Yun. So ang ano kasi, ang mahabang buhok ay symbolism na ikaw ay Nazirite. Ibig sabihin po ay pag mahaba ang buhok mo, kasi noong unang araw po, kapag ikaw may panata sa Diyos, hindi ka nagpapagupit. Kaya si Jesus, isa sa description, mahaba ang buhok. Pero alam niyo, wala naman nakakapagsabi na si Jesus mahaba ang buhok, no? Kasi hindi naman siya Nazirite, no? Hindi niya kailangang mag-vow, no, para siya ay maging banal. Mula pa sa sanggol, banal na siya. Di ba? Anak ng Diyos yun, Di ba? Wala siyang sin. Ang kanyang magulang ay hindi tao. Si Samson, magulang niya tao. Di ba? So, ang nangyari mga kapatid kay Samson, nawala yung lakas niya. Tama ho ba? Alam ng Diyos na mahina si Samson. Pero, bakit lumakas si Samson? Sa palagay niyo po. Alam niyo, nag-pray siya. Di ba? Nang siya ay pinagtatawanan. Ang sabi ni Samson, Panginoon, kahabagan niyo ako. Di ba sabi niya, for the last time, para malipol ko yung kaaway ng aking bayan. Di ba nag-pray siya ng ganon? And then all of a sudden, ibinalik ng Diyos yung kanyang lakas. Bumalik ang Holy Spirit. Alam niyo po si Samson po ay kwento ng end time, ng katapusan ng mga araw. Nakikinig mga kapatid, no? Time will come, ang mga believers ay madadala ng mundo. Nakikinig mga kapatid? Tama? May panahon na ang agos ng mundo madadala ka. Parang si Samson. Hanggang sa ma-realize mo, nakita mo na yung sitwasyon mo ay bulag ka, no? Si Samson bulag At alipin ka na ng kaaway, no? Si Samson, alipin na siya ng kaaway nung panahon na yon. Hanggang sa dumating yung realization. Mga kapatid, nakikinig. Di ba, no? Ito yung sinasabi nating tao na anak ng Diyos, pero sa huli, may nangyari sa kanyang buhay, no? Siya po ay nadala sa mundo. Pero hindi siya nagpatinag. Amen po ba? Samson must fight. Nakikinig ba mga kapatid, di ba? Kailangan niyang lumaban. So may tanong ako, pinaglalaban ba natin yung faith natin? Di ba? Mga kapatid, di ba? Di ba, no? Kailangan lumaban, di ba? Fight for your joy, fight for your faith. Hindi pwede mga kapatid na passive tayo. May tanong ako, yung karapatan ba pinaglalaban? May tanong po ako, pinaglalaban po ba ang karapatan? Yung faith. Natural, di ba? Kung yung karapatan pinaglalaban natin, gaano pa kaya ang pananampalataya? Kaya ang sabi rito, mga kapatid, no, bagamat tayo ay mga patay, tulad ni Samson, patay na siya nun no? Ibig sabihin, wala na ang Panginoon sa kanya no? Pero yung providence ng Diyos nandun. Ang sabi ng Bible, binuhay tayong kasama ni Kristo, sa biyaya kayo'y nangaligtas. So, mga kapatid, no, si Samson po, kaya siya ay saved
ay dahil sa grace ng Diyos. Amen po ba? Kahit siya po ay nadala ng mundo, pero bumalik siya. Nakikinig mga kapatid, at sa kanyang pagbabalik, napatay niya ang pinakamaraming kaaway. Nakikinig mga kapatid, tandaan niyo ang buhay natin, digmaan, di ba, no? At kailangan, patayin talaga natin ang kasalanan. Ganun, ano? Kasi si Samson, yun ang kanyang ginawa, di ba? Kaya, mga kapatid, basahin natin to, yung verse 6, anong sabi? Tingnan niyo po yung sinasabi ng Bible sa atin. Tayo ay ibinangon, anong sabi? Tayo ay ibinangon na kasama niya. At, ito yung maganda rito, pinaupo, anong sabi mga kapatid, no? Pinaupo na kasama niya sa langit kay Kristo Jesus. So, kung titingnan niyo po, mga kapatid, ito yung gusto ko pong ipunto sa inyo, no? At alam ko po, na pag-aralan na natin to, no? Pero gusto ko lang pong ibalik lang natin, review lang natin. Sabi ng Bible dito, ang mga Kristiyano sa Ephesus, nung panahon na yan, sila ay nandoon na sa kalangitan. Tama ko ba? Nakaupo sila doon. No? Yung kanilang representation ay nandoon na. Amen po ba mga kapatid, no? Kaya nga dito kung mapapansin nyo, no? Ang rapture ay spiritual na event. Amen po ba? No? Ibig sabihin po, nandito man yung katawan ng mga taga-Ephesians, pero yung kanilang soul spirit, no? Yung kanilang representation, nandoon na. Amen po ba, no? Kaya nga ang sabi, kaya ka pupunta sa langit dahil tigaron ka. Yun mga kapatid ang yun yung logic ng Bible, no? Bakit pupunta sa langit ang isang tao? Kasi citizen ka ng langit. Nandoon ka na. Ganon kaya tayo dual Naintindihan niyo po, no? Ang mga Christians po ay may dalawang citizenship. No? Earthly, pero heavenly. Kaya dito sabi rito, yung mga born again, kayo ay ibinangon na kasama niya, at kayo ay nakaupong kasama ni Jesus sa kalangitan. Nandoon yung inyong representation. Kaya dito mga kapatid, yung sabi ng Bible, nandoon na kayo. So, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin po niyan, mayroong na-rapture sa atin na parte natin. Mga kapatid, no? Mayroong bagay na nandoon sa langit, no? Kaya kailangan tayong balikan Kasi sabi ng Bible sa atin, nakaupo tayo roong kasama ni Jesus Nandoon yung buhay natin, yung ating identity. Yung mga kapatid, tingnan nyo to. Sipin nyo to Yung identity natin, hindi na ito. Nakikinig po ba, no? Laliman natin. Hindi ito. Hindi itong itsura na to. Hindi yung itsura na yan. Tama ba? Kasi babalik sa lupa yan. Amen ba? Yung katawan natin na pagkatao, hindi ito yung ating totoong itsura sa langit. Nakikinig po ba, mga kapatid, no? Naintindihan niyo po, no? Ako po may napapakinggan akong isang Pentecostal preacher, no, si Paul Yonggi-cho. Sabi niya na may mga kapatid sila sa church na may vision na nang nakita nila yung mga patay nila roon sa kabilang buhay, ay hindi na gano'n yung itsura, iba na. No? Sabi nga, asama ba kita doon sa lupa? Ba't ang ganda mo dito? Parang joke, no? Bakit doon mukha kang gano'n? Ba't ang ganda mo rito? No? So parang nagtawanan, ano? Pero gano'n talaga, no? Mayroong glorified body, mayroong heavenly body, iba yung earthly body, iba yung totoong katawan natin. Kaya dito, kung papansinin niyo po, no, ang sabi ng Bible, kapag tayo ay nandoon na, no, sa heaven, yung ating representation. Ano sabi ng verse 7? Tingnan niyo po. Tingnan niyo po, may sinabi si Pablo diyan. Upang sa panahong darating, may panahon na darating. Tama ho ba? Ito yun. Yung panahon na yun. Upang sa mga panahon na darating, may sinabi si Pablo na panahon. Tama ba? No? So, ang sabi nito, anong panahon yon? Yung panahon na maihahayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo. So mga kapatid, kailangan may representation tayo sa langit. Tama ba? Para ma-rapture tayo. Ganun yun, ano? Nandoon na yung name mo. Kasama ka na doon, no? Hindi kayong nag-aabang lang na mag-aabang ako ng rapture. Kailan kaya? Kailangan ma-rapture ka na ngayon in the spirit. No, sabi ng Bible dito, no? Nakaupo ka na dapat doon. Kasama ka na, no? Kasi ang sabi ni Pablo, dahil sa panahong darating, ito na po yung redemption ng katawan. Kasi mga kapatid, tandaan natin, yung katawan natin ay may curse pa. Tama ba? Kaya maraming Christians, mamamatay pa rin tayo sa sakit.
mamamatay pa rin tayo sa katandaan, ililibing pa rin tayo, paglalamayan tayo. Tanong, anong pagkakaiba natin sa mga ordinaryong taong namamatay? Sige mga kapatid, anong pagkakaiba according to the Bible? Pag mananampalataya ka, nandoon na yung isang pagkatao mo. Amen po ba? Mga kapatid, kaya habang naglalakad ka rito sa lupa, mayroon ka ng representation sa langit. Tigalangit ka na. Kaya eto hindi mo hinihintay na mamatay ka para mapunta ka sa langit. Nakikinig po ba? Mga kapatid, tigalangit ka na ngayon. Nakikinig po? Tigalangit ka, hindi ka talaga tigalupa. No? Kaya may sinasabi sa Bible, nagjo-journey lang tayo dito sa mundo. Ikaw talaga ay tigaron. Ganon yun, Time will come, bibitawan mo yung bahay mo. Ano yung bahay na sinasabi? Bibitawan mo yung bahay. Anong bahay yon? Body. Earthly body. Kasi ang Bible ang sabi, ito'y simbolo ng bahay. Ang bahay, mga kapatid, hindi ito. Hindi itong tinitirahan nyo ngayon sa Pasig o saan man tayo, sa Pampanga. Hindi yan ang bahay natin. Ang bahay natin sa lupa, yung katawan natin. Iiwan natin to, and then babalik tayo sa original na bahay. At ano yon? Yung katawang inilaan ng Diyos sa atin. Kaya sabi ng Bible, maihayag niya sa panahon na to ang kayamanan ng kanyang biyaya. So, tinawag to ng Bible na kayamanan. Nakikinig po. Mga kapatid, anong sabi ng Bible? Exceeding riches. Nakikinig po. So, may tanong po ako. Sino ang pinakamayamang mga tao sa mundo? Sino po ang mga pinakamayamang tao sa mundo sa palagay niyo po? Ang mga believers. Ang sabi ng Bible, exceeding riches. May tanong ako, yung mga riches sa lupa, tulad ng sasakyan, bahay, lupa, pera, ano po yan? Anong riches yan? Material. Tama ho ba? At anong riches yan? Temporary. Tama ho ba? Naiinggit tayo doon. Tama ho ba? Pag namatay ng tao, nasaan na yung mga riches? Wala na. Iba na. Tama ba? Yung riches mo na temporary, sa iba na mapupunta. Kasi mga kapatid, temporary lang. May tanong ako, yung riches na spiritual, marami bang tao walang pakialam doon? Anong sagot? Tama, di ba? Pero ano ang gusto ng taong riches? Ano ang gusto ng taong kayamanan na kinakalam niya lagi habang nasa mundo? Material. Pero pag na-deadball ka na, tapos na. Di ba? And then pagharap mo sa Diyos, sasabihin ng Diyos, ay may Diyos pala. Ay Lord, mabait naman ako sa lupa eh. Talaga? Sabi ng Lord, no? Nasaan yung dugo ng anak ko? Patay. Pag wala ka na ipakita, you say by grace? Hindi po. Gumawa naman ako na mabuti. Oh. Mga kapatid, sabi ng Bible sa atin, nakalagay, biyaya ang kaligtasan. No? Puntahan natin yung verse 8. Tingnan niyo pong sabi. Tingnan niyo po. Hanggang dito tayo. Sabi rito, anong sabi ng Bible? Mga kapatid, tingnan niyo. Anong sabi dyan? Okay. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Mga kapatid, alam nyo, ang gospel, kahit paulit-ulit yan, marami kayong makikitang anggulo dyan. Amen po ba? Nakita nyo po, no? Huwag nyo isipin mga kapatid na, Pastor, narinig na namin yan. Actually, pag tinignan mo ang gospel, may makikita ka ulit. Mga kapatid, no? Ibang bagay, iba naman, no? Ang Diyos hindi nauubusan ng doctrine. No, gusto ko lang pong ipakita sa inyo, no? Alam ko na bilang tao, hindi natin ito nauunawaan ba? Alam niyo, sabi ni Pablo, yung naririnig natin ngayon ay, ito ay reflection lamang ng isang bagay na hindi pa natin naiintindihan, no? Sabi nga, para lang tayo nakatingin sa salamin. Isipin niyo mga kapatid, pagharap natin sa kalangitan, doon sa kabilang buhay, marami tayong matutuklasan na hindi natin dito nakikita. Doon lang. Kaya ang sabi ng Bible sa atin, ano pong sabi? Hindi sa sarili natin, ito'y kaloob ng Diyos. At anong sabi ng verse 9, nakalagay? Ang ganda ng word. Ano pong sabi? Ano pong sabi, mga kapatid? Ano mababasa natin? Hindi sa mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ang tinatanong na gawa ay hindi natin gawa. Amen po ba? Hindi natin gawa yan. Pero kailangan natin puntahan yung isang verse. Baka kasi hindi na tayo gumawa eh. Tingnan niyo po. Ano sabi ng verse 10? Pag totoo tayong born again, ang nakalagay,
sapagkat tayo ay kanyang, ano po yung word na nababasa natin? Tayo ay kanyang gawa. Nakita niyo mga kapatid, no? Ulitin natin, basahin natin. Tayo ay kanyang gawa. So, kapag tayo ay totoong born again, mga kapatid, we will work. Tama ho ba? Gumagawa tayo. Naintindihan niyo po ba yan, no? Kasi God is in us. Yan mga kapatid ang sabi ng Bible sa atin, ano? Sabi rito, hindi sa ating gawa, pero God is working in us. Mas malalim po, mas malalim, mas mataas, incomprehensible yan. So sa araw na to, mga kapatid, tingnan lang natin yung huling verse bago tayo mag-pray, no? Silipin lang natin. Anong sabi ng ano, no? Ano sabi ng verse 10? Tingnan nga natin, yung huling verse. Okay? Sabi dito, gawa tayo ni Jesus, lang tayo para sa mabubuting gawa. Amen po ba ron? And then, ang sabi rito, inihanda ng Diyos ito ng una pa. So, ito yung sinasabi natin na foreordained, no? Ang mga mabubuti pong bagay ay Diyos ang gumagawa sa atin. Noon pa po, nakalaan na yan. Siya ang nag-set niyan. Na kaya po, nawa sa araw na to, no? Mga kapatid, ready tayo for the rapture. No? Handa tayo. At kailangan po sabihin na natin yan sa mga mahal natin sa buhay. Sabihin natin yan sa mga kaibigan natin. Sasabihin natin, Pastor, wala namang nakikinig sa akin eh. Anong dapat gawin, mga kapatid? Manalangin. Tama ho ba? Kasi hindi tayo magbabago niyan, ang Diyos. Huwag tayong tumigil. Sa araw na to, let us pray, mga kapatid. Manalangin tayo. Father, we are asking for your knowledge, wisdom sa araw na to. Samahan nyo kami. Samahan nyo kami. At salamat po sa inyong salita na inyo pong ni-remind sa amin sa hapong ito. I-bless nyo po ang bawat isa sa amin sa hapong ito, Ama. In the name of the Lord Jesus Christ, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Okay, mga kapatid, sa ating pong pagkakaloob ay awitin po natin ang Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Let us sing po. Hallelujah. Hallelujah, Father. Dakilang Ama, bigyan niyo lagi kami ng consistency sa pananampalataya. Na sa tuwing kami po ay nasa situation na wala kaming kamalayan, teach us, remind us, na lagi kaming tumingin sa inyo. Sa tuwing kami po ay nakaka-encounter ng mga tests and trials sa buhay, teach us to magkaroon kami ng full trust sa inyo, sa inyong sovereignty, sa inyong supremacy, sa inyong kataasan dahil, Father God, kayo ang may control sa lahat ng situation namin. Sa aming bansa, sa aming mga personal struggle,
sa misyong ibinigay nyo sa amin. Ama, kami ay inyong itinalagang mga missionaries. Hindi kami mga impostor, kundi mga missionaries. Kaya, Father, nawa, gawin namin yung mission. Akayin namin ang mga souls sa inyong grace. Sa panahong ito, na kailangan ng mga taong marinig ang truth, kailangan nilang marinig ang gospel ni Jesus Christ. Kaya Father, tulungan niyo bawat isa sa amin to share, to speak the things of the Lord Jesus sa mga tao po na ang akala ng tao, Father, kahit kami din ay, basta't kami ay mabubutit, mababait, ay okay na. Ang hindi namin alam, we need Jesus. Kailangan namin siya. We need the blood of the Lord, the blood of the Lamb. We need you. We need your mercy. Nawa, Ama, sa panahong ito, ay lumago kami sa kaalaman, lumago kami sa inyong salita. Samahan nyo kami, Father, i-bless nyo po kaming lahat. Ang anniversary po ng household, ang aming Thanksgiving, ay inyo pong i-bless this coming Sunday, Father God. Nawa kaming lahat ay bibigyan nyo ng revelation, bibigyan nyo ng blessings, bibigyan nyo ng exceeding riches from your word, from the Holy Spirit. Salamat po sa araw na to, Ama. Samahan nyo kami, gabayan nyo kami. Ito ang aming ipinapanalangin sa inyo. Tinatalaga namin ang oras na ito, gabayan nyo kaming lahat. Ito ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. So, ano po tayo? Sandali. Practice tayo. Maya. Mga kapatid. Then pag-pray din po natin yung ano. Magkaroon din po tayo ng counting prayer po bago tayo maghiwa-hiwalay maya-maya. So, good PM sa ating lahat, mga kapatid. Tapos na. Wala ka ng announcement. Wala na.